Hello mga katimdahan natin, at for today's vlog, gagawa tayo ng ating vlog tungkol sa pag-update ng ating presyo. Kasi nga naman, may mga ibang item na tumaas at para maiwasan natin ang pagkalugi, ay i-update natin yung mga price nila. Baka kasi maibenta nila sa dating price yung ating mga ibang item na nagtaas ng price. Kaya titingnan natin ngayon yung ating mga price at i-update na nga natin sila kasi minsan naiiwan dito yung mga anak ko na nagbebenta, baka mamaya same price pa rin yung ibenta nila, ay malulugi tayo doon sa ating mga bagong biling paninda na nagtaas ng presyo. Kaya halika, samahan nyo ko at tayo ay magsusulat ng mga price sa ating mga paninda ngayon, dahil alam naman natin na laging tumataas ang presyo ng mga bilihin dahil sa mahal na rin ng gasolina. Kaya samahan nyo na ako, guys. At ito nga yung una natin sa ating listahan. Ito yung ating mga toothpaste. Kasi itong toothpaste natin dati noon, ang benta natin ito, mapa close up man o Colgate, ang benta natin sa kanya is 9 pesos. Pero nagtaas na siya ngayon, kaya ang bebenta na natin siya ng 10 pesos. Baka kasi yung mga ibang magbabantay rito is masanay silang ibenta siya ng 9 pesos, kaya i-update natin yung price niya at susulatan natin sila.
Bakit ba kailangan natin mag-update palagi ng presyo? Kasi ito yung kadalasan na pagkakamali rin ng isang nagsasari-sari store na hindi na-update ang presyo, at kapag ka meron ibang nagtitinda sa iyong tindahan, para naman maiwasan din ang pagkalugi. Kasi baka mamaya yung ibang paninda mo is nabibenta pa nila ng old price. Para maiwasan namin yung pagkalugi, ina-update kaagad namin yung aming mga item. Sinusulatan namin sila ng price para naman maiwasan namin yung pagkalugi, kasi ilang beses na rin namin kasing nasubukan yung na pangyayaring yan na hindi namin na-update yung price, at hindi rin kasi namin talaga din na-check yung resibo kung tumaas ba o bumaba yung price ng ating item. Kasi kalimitan hindi naman nag-inform ang mga cashier sa grocery kung na tumaas ba yung presyo ng kanilang mga item. Makikita mo na lang parati na sa resibo na mas mataas pala na yung item. Kaya kinaugalian na rin namin mag-check parati araw-araw ng aming mga pinamili kung ito ba ay tumaas o bumaba o same price pa rin. At para maging familiar ka na rin sa mga presyo ng iyong mga items o paninda sa iyong tindahan, kasi ganun lang din yung aming ginagawa araw-araw, at ito na nga yung source of income namin, kaya pinagbubutihan na rin namin para hindi kami malugi. Yun yung isa sa mga tinatarget ko din na gusto kong mapalaki ito at makapaglipat din na kami sa ibang tindahan o makapag-open kami ng ibang business. Kaya pinapalaki namin ito, kasi ang binabala ko is kukunin ko yung 50% at makapag-open ng another business. Yun yung tinatarget ko ngayon, kaya talagang pinagpupursigihan kong mapalaki itong tindahan natin. Kaya yun yung isa sa mga balak ko sana mangyari, at ito nga medyo tingin ko naman is lumalaki yung ating tindahan. Kaya ang gagawin natin sa susunod, mag-i-inventory tayo para malaman natin yung lamanan ng ating tindahan, at gagawa pa tayo ng isang rack katulad nito, at ilalagay naman natin dito, ilalagyan naman natin siya ng mga school supply at iba pang mga item. Yun yung isusunod natin na project dito sa tindahan, kasi natapos ko na siya, nalagyan ko na ng mga bintana, nalagyan ko na ng mga harang, kasi dati noon tolda lang ang harang dito, kaya ngayon natapos ko na pakunti-kunti, at yun na nga yung isusunod natin. Ayan guys, kung may natutunan ka naman sa aking channel, mag-subscribe ka naman. Huwag mong kalimutang mag-share, mag-comment at mag-like. At pindutin mo na rin ang notification bell para ma-notify ka sa aking susunod na video. Ayan, salamat guys!